Si Yesiu ay ipinanganak sa isang mayamang pamilya, ngunit itinakwil siya ng kanyang mga magulang dahil sa kanyang kakaibang pangarap. Gusto niyang maging isang professional gamer. Kaya lumaya siya sa kanila at nagtrabaho bilang isang bantay ng computer shop. Dito nakatrabaho niya si Sumukyu na kalaunan ay naging matalik niyang kaibigan. Pareho silang nangangarap na maging professional gamer balang araw. Nagsimula ang kwento kung kailan ang esports ay unti-unti nang nakikilala sa buong bansa. At ang pinakapopular sa mga ito ay ang larong Glory. Ang larong ito ay magkakaroon na ng professional competition. Ang mga magagaling na players sa bawat sulok ng bansa ay bumuo ng kani-kanilang mga grupo upang makipaglaban sa unang pagkakataon. Ipinakita sa unang eksena ang dalawang ekspertong Glory players na sina Yesiu at Sumukyu. Habang nagtatrabaho sa isang internet shop, sinabi ni Sumukyu na excited siyang sumali sa professional competition dahil magkakaroon siya ng pagkakataon na makaharap ang mga pinakamalalakas na players ng larong Glory. Sinabi rin niyang napakasarap siguro sa pakiramdam na hawakan ang tropeyo ng kampyonato bilang patunay na kayo ang pinakamalakas sa lahat. Sinabi ni Yesiu na marami siyang kailangang isakripisyo kung sakaling papasukin niya ang pro scene. Tinanong ni Sumukyu kung hindi ba niya gustong makamit ang tropeyo. Sinabi ni Yesiu na gusto niyang maging kampiyon, ngunit hindi maiwasan na malantad sa publiko kung sino siya. At dahil dito maaring malagay sa kahihiyan ang kanyang pamilya, at mas tumindi pa ang galit ng mga ito sa kanya. Sinabi ni Sumukyu na baka sakaling maintindihan ng kanyang mga magulang, ang pagkakaiba ng ordinaryong laro kaysa sa pagiging esports player kung magiging kampiyon sila. Dahil maraming mga magulang ang kontra sa umpisa, ngunit sa oras na malaman nila na milyon ang kinikita ng mga malalakas na professional players, ay biglang nagbabago ang isip ng mga ito. Tinanong ni Yesiu kung bakit niya inuubos ang kanyang oras sa pagsasaliksik ng mga gamit kaysa magpataas ng level. Sinabi ni Sumukyu na ginagawa niya ito dahil gusto niyang mabuo ang pinakamalakas na sandata. Tinanong ni Yesiu kung ang ginawa ba nitong sandata para sa kanya ang pinakamalakas. Sinabi ni Sumukyu na hindi pa sa ngayon, ngunit darating ang araw na ito ang magiging pinakamalakas sa lahat. Bigla silang tinawag ni Boss Tao. Si Boss Tao ang may-ari ng internet shop na kanilang pinapasukan at isa rin itong Glory player. Ngunit si Boss Tao ay hindi magaling. Humingi ito ng tulong sa kanilang dalawa dahil may umagaw sa nilalabanan niyang World Boss. Agad nilang ipinasok ang kanilang Glory card upang makapag-login. Tinawagan din nila ang kanilang mga kagrupo upang maghanda para sa World Boss. Sinabi ni Boss Tao na napababa na nila sa kalahati ang HP ng boss nang inagaw ito sa kanila ng Royal Style Guild. Sinabi niyang hindi sila papayag na maagaw lang ito kaya humingi sila ng tulong sa kanila. Sinabi ni Yesiu na may isinama siyang kaibigan. Siya si Stormcloud na isang martial master. Sinabi ni Boss Tao na kung kaibigan siya ni Yesiu, ay siguradong malakas rin siya. Sinabi rin niyang si Yesiu na ang mag-command at susunod sila sa plano nito. Sinabi ni Yesiu na mas marami ang kalaban, ngunit ang commander lang ng mga ito ang nakikita niyang may kasanayan sa pakikipaglaban. Sinabihan niya si Stormcloud na ihiwalay ang commander, at sila na ni Sumukyu ang tatapos dito. Nagsimula ang kanilang plano nang pumasok na sa Berserk mode ang World Boss. Mula sa makapal na usok ay lumabas ang Martial Master, at agad na pinuntirya ang commander ng kalaban upang mapatalsik ito pa itaas. Habang nasa ere ay pinaulanan ito ni Sumukyu. Sinubukan ng Exorcist na salagin ang mga tira ni Sumukyu, ngunit hindi niya napansin na kalapit na niya si One Autumn Leaf. Si One Autumn Leaf ang pangalan ng karakter ni Yesiu. Lumipat ang eksena sa kabilang grupo. Si Emotionless Magic ay gumawa ng Ice Wall upang kulungin ang mga miyembro ng Royal Style para tamaan ng World Boss. Habang si Spring Heaven naman ay inuubos ang mga nakaligtas. Hindi nila inasahan na sobrang lakas ng babaeng player. Nakilala ng Exorcist si One Autumn Leaf. Sinabi ni Yesiu na sumuko na siya, ngunit sinabi ng Exorcist na masyado pang maaga para sumuko. Hindi niya alam na ang kanyang mga kagrupo ay naubos na nila Boss Tao. Sinabi ni Yesiu na susubukan niyang i-activate ang ikapitong yugto ng Battle Spirit. Nagulat si Sumukyu dahil upang magawa ito ay kailangan niyang mabuo ang 120 hit combo. Sinabi ni Yesiu na magagawa na niya ito ngayon dahil sa sandatang kanyang ginawa para sa kanya. Napansin ng Exorcist ang gustong gawin ni Yesiu, kaya sinabi niyang hindi siya papayag kaya sumugod ito kay Sumukyu. Ngunit hindi ito nagtagumpay at napatay siya ni Yesiu. Sinabi ni Yesiu na sayang naman dahil muntik na niyang mabuo ang combo. Nang matapos ang objective ay agad silang bumalik upang tulungan ang grupo sa World Boss. Lumipat ang eksena sa kampo ng Royal Style.
Sinabi ng exorcist na kakaibang dumiskarte si One Autumn Leaf, at ang mas nagpahirap pa rito ay puro skilled attackers ang miyembro ng kanyang grupo. Sinabi naman ng isang player na magaling lang si One Autumn Leaf sa normal game, ngunit hindi kanya kayang talunin sa tunay na kompetisyon. Kinabukasan ay nakipagkita si Yeshu sa kanyang kakambal. Si Sumuku naman ay nakipagkita sa kanyang nakababatang kapatid. Sinabi nitong pupunta sila sa park dahil naghihintay doon si Yeshu. Sumakay siya sa likod ng kanyang kuya at sinabing gusto niyang makita itong maging kampiyon balang araw. Sinabi ni Sumuku na magiging kampiyon siya basta ipangako lang ng kanyang kapatid na mag-aaral itong mabuti. Tinanong ng kanyang kakambal kung kamusta na siya. Sinabi ni Yeshu na napagdesisyonan na niyang maging pro player. Sinabi ng kanyang kakambal na ang kanilang mga magulang ay nagtatanong na rin kung kamusta na siya. Tinanong rin ito kung sa tingin ba niya ay tatanggapin ng mga ito ang kanyang desisyon. Sinabi ni Yeshu na siguro ay hindi pa sa ngayon, ngunit hindi siya nawawalan ng pag-asa na darating ang araw na maiintindihan din nila ang kanyang pangarap. Sinabi ng kanyang kakambal na suportado niya ang pangarap ni Yeshu. Siya na muna ang bahala sa mga magulang nila at gawin lang niya kung ano ang kanyang gusto. Gamitin mo muna ito hanggang sa oras na matanggap na ng ating mga magulang ang iyong pangarap. Pagkatapos nilang magkita, ay nakipagkita naman siya kay Sumukyu at sa kapatid nitong si Sumocheng. Sinabi ni Yeshu na nagugutom na siya. Sinabi ni Sumocheng na ipagluluto niya sila ng pritong itlog na may kamatis. Sinabi ni Yeshu na matagal na rin nung huling natikman niya ang luto ni Sumocheng. Sinabi ni Sumukyu na kung hindi siya natalo noon kay Yeshu, ay hindi niya matitikman ang luto ni Sumocheng. Naalala nila ang nakaraan noong una silang magkita. Sinabi ni Sumukyu na sinong mag-aakala na may tatalo sa kanya, dahil siya ang pinakamalakas na player noon ng Excellent Era. Habang sila ay naglalaban dumating si Sumocheng na may dalang tanghalian. Sinabi ni Yeshu na gusto mo bang kumain muna? Sinabi ni Sumukyu na sumabay ka na sa amin dahil baka makakuha ka pa ng dahilan kapag tinalo kita. At dito na nagsimula ang pagkakaibigan nilang dalawa. Sinabi ni Sumukyu na naghahanap pa ng isang bantay ang internet shop na kanyang pinagtatrabahuan. At kung kailangan niya ng matutuluyan ay maaari naman siyang magrenta ng kwarto rito sa kanila. Sinabi ni Yeshu na ang bilis ng panahon. 2 taon na pala silang naglalaro ng Glory. At sa tingin niya ay ngayon na ang tamang panahon upang pumasok sila sa professional scene. Kinabukasan, ay sobrang saya ni Sumukyu dahil na-upgrade niya ang weapon ni Yeshu. Sinabi ni Sumuku na ito ang pinakamalakas na weapon ngayon sa larong Glory. Sinabi rin niyang dahil dito mas madali na para kay Yeshu ang makamit ang pagiging kampiyon. Nilapitan sila ni Boss Tao. Sinabi niyang bumubuo siya ngayon ng grupo para sa Pro League at gusto niyang kunin silang dalawa upang maging professional players. Makakatanggap sila ng sweldo habang naglalaro. Ang kailangan na lang nilang gawin ay mag-focus kung paano pa mas magiging malakas. Tinawag nila ang kanilang grupo na Excellent Era. Ipinangalan ito sa internet shop na pagmamayari ni Boss Tao. Hindi nagtagal ay natapos na nila ang lahat ng preparasyon. Sila ngayon ay ganap ng mga pro players. Sinabi ni Sumukyu na simula na ito ng kanilang pangarap at darating din ang araw na maaabot nila ang tuktok. Nakita ni Yeshu na gumawa si Sumukyu ng bagong account na kamukha ni Sumocheng. Sinabi ni Sumuku na ito ay kanyang sorpresa para sa kanyang kapatid. Dahil sa masamang panahon nag-aalala si Boss Tao kung darating ba sa unang meeting nila ang mga inimbitahan niya sa grupo. Kalaunan ay isa-isa na silang nagdatingan. Siya si Emotionless Magic, siya si Woven Shadows ang healer, si Stormcloud ang martial master, at si Springhaven na gunner. Nagulat si Emotionless Magic nang makita si Springhaven. Hindi niya inaasahan na isa itong magandang babae dahil sa lupit nito sa pakikipaglaban sa PvP. Sinabi ni Boss Tao na dahil andito na silang lahat ay sisimulan na nila ang pirmahan ng kontrata. Kailangan na lang niyang i-photocopy ang kanilang mga identification. Sinabi ni Sumukyu na nalimutan niya ang kanyang ID kaya kukunin niya muna ito. Sinabi ni Yeshu na bukas na lang niya ipasa dahil sobrang lakas ng ulan sa labas. Ngunit sinabi ni Sumukyu na mabilis lang siya. Sumugod na sa ulan si Sumukyu. Sobrang lakas pa rin ng ulan at nababahala na si Yeshu dahil kanina pa ito umalis. Tinawagan na niya si Sumukyu, ngunit hindi ito sumasagot. Dahil sa lakas ng hangin ay nabali ang sanga ng puno at bumagsak ito sa kalsada. Agad itong iniwasan ng sasakyan. Ngunit dahil sa madulas ang kalsada ay nawalan ito ng kontrol. Dumiretso ito sa bangketa kung saan si Sumukyu ay naghihintay ng stoplight. Lumipat ang eksena kung saan dala na nila si Sumukyu sa ospital.
Ngunit sa kasamaang palad ay hindi siya nakasurvive. Binawian ng buhay si Sumukyu at naiwang ulila si Sumacheng. Sa isang panaginip ay nakita niya si Sumukyu. Sinabi nitong alagaan niya muna si Sumacheng dahil ito ay kanya na ring kapatid. Sinabi ni Boss Tao na maaaring hindi ito ang tamang oras. Ngunit kailangan na niyang ipaalam sa lahat na dahil sa kulang na sila sa miyembro, ay maaaring mapawalang bisa ang registration ng kanilang grupo sa liga. Sinabi niyang kailangan nilang malaman ito agad habang may panahon pa, upang makahanap pa sila ng bagong grupo kung sakaling sila ay aalis. Sa gitna ng kanilang meeting ay dumating si Sumacheng. Sinabi nitong gusto niyang kunin ang mga naiwang gamit ng kanyang kapatid. Nang makita nila ito ay nabalot ng lungkot ang buong silid. Sinabi ni Sumacheng na kagaya nila, pangarap rin ng kanyang kuya na lumaban sa torneo. Kaya nakikiusap siya na huwag nilang bitawan ang kanilang mga pangarap. Pilitin na lang nila na makahanap ng kapalit kung isa na lang naman ang kulang. Sinabi ni Spring Heaven na buo na ang kanyang desisyon at anumang mangyari ay hindi niya iiwanan ang grupo. Siya na muna ang bahalang maghatid kay Sumacheng. Sinabi rin ng ibang miyembro na hindi sila alis. Sinabi ni Yesyu na kailangan nilang babaan ang qualification ng ika-6 na miyembro upang hindi ma-invalid ang kanilang grupo dahil malapit nang magsimula ang liga. Tinanong ni Spring Heaven kung maaari bang ihatid niya si Sumacheng. Sinabi ni Sumacheng na hindi ba't matapang naman ako ate. Kahit noong andito pa si kuya ay umuwi akong mag-isa, ako ang nagluluto, naglalaba, at gumagawa ng mga gawaing bahay. Bumuhos na ang luha sa mga mata ni Sumacheng. Lumipas ang ilang araw at pinilit ng grupo na makahanap ng ika-6 na miyembro. Ginawa nila ang lahat upang kausapin ang mga players na sa tingin nila ay may potensyal. Sinabi ni Spring Heaven na halos lahat ng malalakas na players ay mayroon ng kagrupo. Mahihirapan na tayong makahanap ng maayos na miyembro habang papalapit ang kompetisyon. Sinabi ni Stormcloud na sigurado namang may plano si Yesyu. Sinabi ni Emotionless Magic na nag-anunsyo si One Autumn Leaf sa publiko na makikipaglaban siya ng one-on-one sa Excellent Era Internet Shop. Tinanong ni Boss Tao kung bakit niya ginawa yon dahil hindi ba't ayaw niyang makilala siya. Dumating ang sekretarya ni Boss Tao. Sinabi nitong may isang player na may pangalang Darkness na tumalo sa maraming players at kasalukuyang kalaban ni Yesyu. Unti-unting dumami ang nanonood sa kanilang laban. Kalaunan ay natalo si Darkness at sinabi ni Yesyu na huwag niyang kalimutan ang kanilang napagkasunduan. Sinabi niyang meron siyang isang salita at dahil dito nakakuha sila ng pang-6 na miyembro. Dahil sa maagang naulila si Sumacheng ay si Yesyu na ang tumayong magulang at kapatid nito. Sinabi nitong kakatapos lang niyang maglaba at nakapagluto na rin siya ng kanilang agahan. Ibinigay ni Yesyu ang ginawang account card ni Sumukyu. Sinabi niyang ito si Dancing Rain ang ginawang account ng kanyang kuya para sa kanya. Dumating na ang araw kung kailan magbubukas na ang liga. Ang lahat ay excited na dahil ito ang pinakaunang torneo ng larong Glory. Ang unang magtatapat ay ang kupunan ng Blue Rain at ng Excellent Era. Ang ligang ito ay may 3 parte. Ang una ay 1-on-1, paunahan itong makatatlong panalo. Ang kasunod naman ay 3-on-3. At ang huli ay ang buong grupo na 5v5. Kung saan maaaring mag-switch or substitute ang reserve player at ang grupo na makakaubos ng kalaban ang mananalo. Ang nanalo sa unang bracket sa liga ay ang grupo ng Excellent Era. At nanalo pa ulit sila ng 4 na sunod-sunod. Sila na ngayon ang tinatawag na itim na kabayo ng torneo. Isang grupo na mayroon lang 6 na miyembro at walang mga historya sa kahit anong professional scene. Ang kanilang pinuno ay ang rank 1 global player na si One Autumn Leaf na may record na undefeated. Ngunit may misteryo sa katauhan nito dahil hindi siya nagpapakilala sa publiko. Tinanong ni Darkness kung bakit hindi nagpapa-interview ang kanilang team captain. Pinag-uusapan ng grupo na siguro ang kanilang leader ay mula sa isang mayamang pamilya. Kaya siya nagtatago sa publiko ay kailangan niyang pangalagaan ang pangalan ng kanilang pamilya. Dahil anumang issue ay maaaring gamitin ng mga kalaban ng kanilang pamilya sa negosyo. Sinundo ni Yesyu si Sumacheng. Pupunta sila sa restaurant kung saan nagse-celebrate ang grupo. Sinabi niyang panoorin niya ang darating nilang laban. Ngunit natigilan si Sumacheng at sinabing hindi niya maipapangako dahil siya ay natatakot. I'm afraid. Nakita ni Yesyu ang account card na ginawa ni Sumukyu. Sinabi ni Sumacheng na palagi niya itong dala dahil isa ito sa mga naiwang alaala ng kanyang kuya. Dumating na sila Yesyu at tinanong kung may namiss ba sila.
Tinanong ni Spring Heaven kung ano ang gustong kainin ni Sumo Cheng. Sinabi ni Boss Tao na ang gabing ito ay para sa kanilang tagumpay. Lumipat ang eksena kung saan nasa press conference ang grupo ng Royal Style. Sila ang dating nakasagupan nila Yeshu at umagaw ng world boss kay Boss Tao. Sila rin ang susunod nilang makakatapat. Sinabi ng leader nito na malakas ang Excellent Era, ngunit ang Royal Style ay mas malakas sa kanila. Ang dalawang grupo ay nagharap na sa stage. Sinabi ng announcer na ito ang grupong inaabangan ng lahat. Dahil hindi lang ito tapatan ng Excellent Era at Royal Style, kundi ay laban din ng dalawang legendaryong players na nagkaroon ng personal na alitan. Nagkamayan na ang dalawang grupo. Tinanong ng leader ng Royal Style kung nasaan na ang kanilang captain. Sinabi ni Stormcloud na nakaupo na ito, kaya nagulat ang leader ng Royal Style. Sa una at pangalawang parte ng laban ay nanguna ang Royal Style at nakakuha ng lamang. Dito na magkakaalaman sa team battle kung sino ang mananalo. Tig-dalawa na lang ang natira sa bawat grupo at pareho na ring namatay ang kanilang mga reserba. Sinabi ni Yeshu na mahusay ang Exorcist dahil gumamit ito ng super armor upang maiwasan ang knockback effect. Agad namang sumugod si Darkness. Sinabi ng announcer na ang dalawang kuponan ay parehong nagpapakita ng husay sa pakikipaglaban. May ibang mga grupo na pinanood din ang kanilang laban. Sinabi nitong nakasalalay kay Darkness at Peaceful both ang magiging resulta ng laban at kung paano nila susuportahan ang kanilang mga captain. Sinabi ni Yeshu na maging alerto si Darkness dahil ito na ang kritikal na oras. Sumugod na sila Yeshu, ngunit naiwasan ito ng kalaban. Sinabi ni Peaceful Hermit na astig ang kanyang armas. Sinabi ni Yeshu na ito ang tanyag na Evil Annihilator. Nagpakawala na ng atake si Peaceful Hermit. Ngunit nakaiwas si Yeshu at nag-counter. Tumira siya ng special skills at tinamaan ang Exorcist. Makikita ang mahusay na sabayan ng dalawang grupo. Ang kapitan ng bawat grupo ay parehong tumira ng control ability kaya pareho rin silang hindi makakilos. Inutusan niya si Darkness na tapusin na ang leader ng kabilang grupo. Ngunit ang hinabol niya ay ang support player. Pareho pala si Yeshu at si Peaceful Hermit ng diskarte. Ngunit mas liyamado ang Royal Style dahil mas matagal na silang magkagrupo kaya mas gamay na nila ang isa't isa. Hindi na nila kailangan ng command bago pa kumilos. Idineklara na ng announcer ang grupong nanalo. Ang MVP ay ang Exorcist ng Royal Style na si Peaceful Hermit. Sa labas ng arena ay nagkita ang support ng Royal Style at si One Autumn Leaf. Tinanong niya kung bakit wala siya sa interview. Sinabi ni Yeshu na hindi siya sanay sa mga ganong bagay. Sinabi niyang malaki ang potensyal ni Darkness kaya sanayin mo ito ng husto. Nagtaka si Yeshu kung bakit kilala niya ito. Sinabi niyang dati itong miyembro ng kanilang training camp. Magaling ang batang yun ngunit may sariling diskarte. Kalaunan ay binitawan siya ng Royal Style dahil mahirap siyang kagrupo. Masaya ako dahil nakikita mo ang kanyang potensyal. Sinabi ni Darkness na gusto sana niyang tapusin muna ang support player dahil tinamaan naman ng control si Peaceful Hermit at hindi ito makakagalaw. Sinabi nila na kung napatay lang niya agad si Peaceful Hermit, ay madali na sa kanya ang makipagsabayan kay Burning Bolt. Sinabi ni Stormcloud na malakas ka at mabilis, ngunit sana ay mapag-aralan mo rin ang pakikipag-teamwork. Tanggap ni Darkness ang kanyang nagawang mali. Nanghihinayang si Woven Shadows dahil muntik na silang manalo. Sinabi ni Emotionless Magic na huwag na siyang magpaliwanag dahil huli na ang lahat at mag-ensayo na lang na maging team player. Sinabi ni Darkness na wala siyang training na pinalampas, sadyang kailangan lang niya ng panahon para sa teamwork. Nagalit na rin ito nang marinig na may nagsabi na baka siya ay kakampi ng Royal Style at ibinenta lang ang laro. Sinabi niyang ako lang ba ang napatumba ng Royal Style? Hindi ba't mas nauna pa kayong namatay kaysa sakin? Nakasalubong niya si Yeshu paglabas. Sinabi nitong magpahinga muna siya at bumalik na lang bukas. Sinabi ni Yeshu na nakikita niya kay Darkness ang kanyang sarili. Dahil noon ay madalas kong iniisip na kaya kong manalo kahit mag-isa lang. Alam kong kahit papaano ay mayroon na tayong teamwork. Ngunit hindi natin pwedeng isisi ang lahat sa kanya. Masyado nating binigyan ng halaga ang manalo at nakalimutan na natin na isa tayong grupo. Bilang kapitan ako ang dapat sisihin ng lahat. Nang umuwi na ang lahat ay pumasok sa isip niya si Sumukyu. Tinanong ni Stormcloud kung bakit pa siya nandito.
Nakita kong naka-on ang ilaw kaya tiningnan ko kung may nakaiwan dito. Sinabi ni Yeshu na nag-aalala siya para kay Darkness. Sinabi ni Stormcloud na naiintindihan niya ang pressure na maging kapitan, ngunit huwag niyang kalimutan na isa silang grupo. Kaya magpahinga na rin siya at huwag suluhin ang problema. Gabi na nang umuwi si Yeshu at nakatulog na si Sumocheng. Nakita niya ang isinulat nito para sa kanya. Kinabukasan ay bumalik si Darkness sa Excellent Era Internet Shop. Sinabi nito na ang gusto lang niyang gawin noong una ay ang talunin siya upang mapatunayan ang kanyang sarili. At ngayong sa tingin ng grupo ay hindi niya abot ang kanilang kwalifikasyon ay gusto na niyang mag-quit. Tinanong ni Yeshu na kung ito talaga ang kanyang plano, ay bakit nandito pa siya. Sinabi niyang mayroon siyang isang salita. Hindi ako mag-quit hanggat hindi pa tapos ang liga. Nagulat siya kung bakit palaging si Yeshu na lang ang nakakakuha ng premyo. Sinabi niyang mas marami siyang ginawang attempt, ngunit sa isang subok lang ni Yeshu ay nakuha na nito ang premyo. Sinabi ni Yeshu na nakuha niya ito dahil sa kanilang teamwork. Tinanong ni Darkness kung ano ang sinasabi ni Yeshu dahil hindi naman siya nakipagkoopera sa kanya. Sinabi ni Yeshu na sa bawat sablay na attempt ni Darkness ay nababago ang posisyon ng mga premyo. Hindi ako sumusubok hanggat wala sa tamang pwesto ang premyo. Kung wala kang ginawa, ay hindi ko makukuha ang premyo ng isang subok lang. Tinawag siya ni Boss Tao. Sinabi nito na naging popular na ang kanilang grupo na Excellent Era. At dahil dito marami ng malakas na players ang gustong sumali sa kanila. Kabilang narito ang ibang miyembro ng Royal Style. Sinabi ni Yeshu na hindi niya papalitan si Darkness. Sinabi ni Boss Tao na magdagdag na sila ng miyembro kung sakaling. Narinig ito ni Darkness at sinabing kung sakaling ano. Natigilan naman si Boss Tao. Sinabi ni Darkness na hindi na niya hihintayin ang sagot at formal na siyang aalis sa grupo. Sinabi ni Yeshu na naiintindihan niya si Boss Tao, ngunit si Darkness ay ang tipo ng taong hindi papayag na basta na lang matalo. Malakas ito at may potensyal. Kailangan natin ng taong determinado kagaya niya. Maaaring may kahinaan pa siya, ngunit hindi ko siya bibitawan dahil lang sa isang pagkakamali. Sinabi ni Boss Tao na nagtitiwala siya sa kanya. Habang naka-online ang grupo ay napag-usapan nila si Darkness. Sinabi nilang hindi ito sumasagot sa kanilang mga private message. Tinanong nila kung bakit alis ito sa grupo dahil lang sa isang pagkatalo. Sinabi ni Yeshu na hindi lang ito isang pagkatalo para kay Darkness. Dahil siya ay dating trainee ng Royal Style Youth Camp at sila ang unang nakakita sa kanyang potensyal at galing. Ngunit dahil hindi siya team player ay binitawan nila ito. Simula noon ay ginagawa na niya ang lahat upang mapatunayan ang kanyang sarili. Sinabi ni Spring Heaven na kahit bago lang ang ating grupo ay nakabuo na tayo ng tiwala sa isa't isa. Sinabi ni Yeshu na kailangan lang natin ng konti pang panahon. Napansin ni Sumocheng na hindi maganda ang pakiramdam ni Yeshu. Tinanong niya kung nakakatulog ba siya ng sapat. Sinabi ni Yeshu na naging abala lang siya nitong nakaraan upang i-upgrade ang kanyang equipment. Tinanong ni Sumocheng kung malakas ba ang weapon na ginawa ng kanyang kuya. Sinabi ni Yeshu na ito ang pinakamalakas ngayon sa buong Glory. Tinanong ni Sumocheng kung maari ba siyang manood sa laban nila sa finals. Pumayag si Yeshu sa kondisyon na kailangan niyang pagbutihin ang kanyang pag-aaral. Sinabi ni Sumocheng na ito rin ang madalas na sinasabi ng kanyang kuya. Pareho nilang naalala si Sumukyu. I miss him. Napag-isipan muna nilang maglakad at panoorin ang pagdiriwang ng bagong taon. Kinabukasan ay sinubukan niya ulit palakasin ang kanyang equipment. Nakita niya ang kwaderno ni Sumukyu. Sa internet shop ay may nakilala akong isang ekspertong player na walang matutuluyan. Masaya ito dahil may makakasama na ako sa laro. Ang Glory ay hindi ginawa upang laruin lang mag-isa. Sumabog ang world chat dahil sa announcement ng successful upgrade ng weapon ni One Autumn Leaf. Dumating na ang finals ng unang championship ng larong Glory. Sinabi ng announcer na sa loob ng 6 na buwan, ang grupo ng Excellent Era at Royal Style na lang ang naiwan at maglalaban para sa finals. Lumipat ang eksena kung saan tumatakbo si Yeshu at Darkness. Sinabi ni Yeshu na hindi ka pa rin nagbabago. Dahil kung hindi ako hihinto ay hindi ka rin titigil. Hindi ba't sinabi ko sa iyong isang araw ay tatalunin kita? Kung hindi man sa laro ay kahit dito na lang sa pagtakbo.
Sinabi ni Yeshu na hindi mo ako matatalo. Sinabi ni Darkness na alam ko naman, dahil kung gusto kitang talunin ay alam kong mas gusto mong manalo. Kagaya lang naman ako ng karamihan, gusto nating lahat na manalo. Tinanong ni Darkness kung bakit mula elimination hanggang sa semifinals ay 5 lang ang miyembro ng Excellent Era. Plano nyo bang lumaban ng finals nang may 5 players lang? Sinabi ni Yeshu na 6 ang miyembro ng Excellent Era. Tinanong ni Darkness kung sino ang pang-6 at kung kasama ba sa kanilang estratehiya ang hindi muna siya ipakilala. Sinabi ni Yeshu na silang lahat ay naghihintay sayo, dahil ang upuang yon ay para lang sayo. Nagulat si Darkness nang marinig ito. Sinabi ni Darkness na masyado akong pasikat maglaro at wala akong teamwork. Kung isasama niyo ako sa grupo ay magiging pabigat lang ako. Tinanong ni Yeshu kung ito ba ang tingin ng Royal Style sa kanya o ito ang tingin niya sa kanyang sarili. Dahil hindi ito ang nakikita ng Excellent Era sayo. Bibitawan mo ba ang pagkakataon na maging kampiyon at patunayan ang iyong sarili? Tinanong ni Darkness kung bakit ganoon na lang kataas ang tiwala niya sa kanya. Sinabi ni Yeshu na may tiwala siya sa Excellent Era. Magpahinga ka muna at bumalik kapag handa ka na. Tandaan mong ang ika-6 na posisyon ay palaging nakahanda para sayo. Hindi na makapaghintay ang lahat. Sa loob ng team room ay nagagalit si Emotionless Magic dahil ito na ang huling laban ngunit hindi pa rin bumabalik si Darkness. Sinabi ni Yeshu na kung hindi siya babalik ay susuko na lang ba tayo? Sinabi ni Emotionless Magic na hindi tayo nanalo noon kahit meron tayong 6 na miyembro. Ngayon ay kulang pa tayo ng isa. Sinabi ni Spring Heaven na siguradong gagawin ng Royal Style ang lahat upang manalo. Sinabi ni Woven Shadows na matatalo na naman tayo. Kinalma sila ni Yeshu at sinabing ibigay nyo lang sa akin ang inyong tiwala at siguradong mananalo tayo. Magsisimula na ang finals. Ipinakilala na ng announcer ang 2 grupong maghaharap sa championship. Ang grupo ng Royal Style at ang grupo ng Excellent Era. Natatakot pa ring manood si Sumocheng ng laban ni Yeshu. Pangarap rin ng kanyang kuya ang maging kampiyon. Sinubukan niyang ilagin ang account na ginawa ng kanyang kapatid. Nasorpresa siya sa iniwang regalo ng kanyang kuya at sobrang nagustuhan niya ito. Nakita niya ang sulat ni Yeshu, huwag kang matakot dahil isa tayong pamilya. Kaming lahat ay naghihintay sayo. Ang unang sasabak sa 1-on-1 ay ang kapitan ng Excellent Era na si One Autumn Leaf. Walang kahirap-hirap ang kanyang panalo. Ang pangalawang laban ay kay Peaceful Hermit laban kay Stormcloud. Sinabi ng mga announcer na mukhang mahihirapan ang Excellent Era dahil kapos ang mga ito ng players. Ipinakita si Darkness na nasa loob ng comfort room ng stadium at nag-iisip. Sinabi rin ng announcer na 10 minuto na lang at hindi magtatagal ay matatalo na ang Excellent Era. Parang natauhan si Darkness nang marinig ito. Pinapakalma ni Yeshu ang mga kagrupo. Sinabi ni Stormcloud na halimaw ngayon ang kapitan ng Royal Style dahil parang nasa kondisyon siya ngayon. Tinanong ni Emotionless Magic kung ano ang secret weapon ni Yeshu. Sinabi ni Yeshu na ito ay ang lakas ng ating grupo. Si Darkness ay walang pasensya at palaging gustong patunayan ang kanyang sarili. Ngunit hindi ito sumusuko. Sa ating lahat ay siya ang pinakadeterminadong manalo. Emotionless Magic, madalas ay marami kang nasasabi, ngunit ang totoo dito ay nag-aalala ka lang para sa grupo. Woven Shadows, palagi mo na lang nakikita na matatalo tayo, ngunit pagdating sa oras na kailangan ka, ay lagi kang maasahan. Spring Heaven, gusto kong magpasalamat sa iyo dahil sa pag-aalaga mo kay Sumocheng. Stormcloud. Bilang Vice Captain ay kampante kaming lahat dahil alam naming lagi kang nandyan. Boss Tao, sinugal mo ang lahat ng mayroon ka sa amin. At nagpapasalamat ako sa inyo dahil naniniwala kayo sa akin. Nandito tayo ngayon para sa isa't isa. Kaya kukunin natin ngayon ang tropeyo. Sinabi nila na kapitan parang kakaiba ka ngayon. Oo nga kapitan. Parang hindi bagay kapag nagmula sa'yo. Sinabi ni Yeshu na ganun kasi yung mga napanood niya sa pelikula. Sinabi ni Stormcloud na ipakita natin kung anong klaseng teamwork ang mayroon tayo. Sinabi ni Boss Tao na tinatawag na sila sa stage. Bago bumalik sinabi ni Yeshu na magagawa nating maging kampiyon. Sinabi ng announcer na pangatlong parte na ng kompetisyon, at dito sa huling parte ang mananalo ang magiging unang kampiyon ng Professional League ng Glory. Sinabi rin niyang gaganapin sa bagong area ang laban. Ang Royal Style ay lalabas sa ikalawang palapag, habang ang Excellent Era ay magmumula sa unang palapag. Sinabi ng Vice Lead ng Royal Style na may 2 kumukonektang elevator sa unang palapag.
at pareho na nilang natamnan ng bitag. Sinabi ng kanilang gunner na siya ay nasa pwesto na, ngunit hindi pa niya makita ang sinuman sa Excellent Era. Napansin rin niyang masyadong mataas ang ikalawang palapag. Kung sakaling mahuhulog ka rito, ay siguradong eliminated ka na. Sinabi ni Emotionless Magic na may dalawang elevator paakyat, at siguradong kontrolado na ito ng Royal Style. Kaya kailangan nating humanap ng ibang paraan. Nagbigay na ng signal si Yeshu kay Spring Heaven. Sinabi ni Burning Boat na maghanda sila dahil may naririnig siyang pagkilos mula sa ibaba. Sinabi rin niyang ang lakas ng loob nilang gamitin ang elevator nang hindi nag-iisip. Nagulat sila nang bumukas ang elevator dahil walang tao sa loob nito. Si One Autumn Leaf ay makikitang sakay sa ibabaw. Mabilis itong sumugod at tinulak ang gunner sa railings. Mabuti na lang at mayroon siyang grappling hook. Dumating si Peaceful Hermit at sinabing umatake na sila. Sinabi ni Emotionless Magic na mukhang kumagat na sila sa bitag. Kahit mag-isa lang si Yeshu ay makikitang nahihirapan pa rin ang mga miyembro ng Royal Style. Si Flash Memory ay naghagis ng granada. Ngunit mabilis itong na-deflect ni Yeshu. Sinabi ni Emotionless Magic na nagsimula ng mag-crack ang pundasyon. Sinabi ni Yeshu na hintayin nila ang kanyang signal. Sa tingin ko ay hindi pa nila nababasa ang ating plano. Pabayaan muna natin silang sirain ang paligid. Sobrang saya ng mga audience dahil nakikita nilang nakikipagsabayan si One Autumn Leaf sa maraming kalaban. Sinabi ng announcer na napakahusay ng mga kilos nito dahil walang magawa ang Royal Style sa kanya. Sinabi ni Emotionless Magic na malapit nang bumigay ang mga pundasyon. Sinabi ni Yeshu na hintayin muna nilang sumugod ang leader ng kalaban. Hindi nagtagal at sumugod na nga ito. Ibinigay na ni Yeshu ang signal. Sumabog ang elevator kasama na rin ang nakapaligid dito. Kasama nitong bumagsak si Peaceful Hermit. Sinabi ng mga announcer na ang dalawang kapitan ay napahiwalay sa kanilang mga kagrupo. Sinabi ni Peaceful Hermit na balwala lang ang plano ni Yeshu. Napansin ni Yeshu na may isang nawawala sa grupo ng Royal Style. Sinabi ng mga announcer na dito makikita ang lakas ng bawat leader. Si One Autumn Leaf ay nakikipaglaban sa 3 players ng Royal Style sa ikalawang palapag. Habang si Peaceful Hermit naman ay nakikipaglaban sa grupo ng Excellent Era sa unang palapag. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay dumating si Darkness. Sinabi ni Stormcloud na masyadong malawak ang lugar at hindi siya makalapit dahil sa weapon ni Peaceful Hermit. Sinabi ng kanilang healer na umatras siya papunta sa likod ng library dahil masikip ang lugar doon. Sinabi ni Emotionless Magic na protektado niya ang kanilang pag-atras at nagpakawala ng blizzard. Si Yeshu naman ay inatake ang healer upang magpakita si Burning Cloud. Ngunit ang gunner lang nila ang rumesponde. Sinabi ni Yeshu na hindi siya pagpapawisan kung silang dalawa lang ang kalaban. Si Burning Boat naman ay nakatago pa rin at tila may binabalak. Sinabi ni Peaceful Hermit na walang epekto kung magtatago sila sa blizzard. Sinundan niya ang mga miyembro ng Excellent Era. Ngunit may biglang humarang sa kanya. Pumasok na si Darkness sa laban. Saglit na nawala sa focus si Peaceful Hermit kaya tinamaan siya ni Stormcloud. Sinabi ng mga announcer na kumpleto na ang mga miyembro ng Excellent Era. Sinabi ni Peaceful Hermit na simulan na ang kanilang plano. Napansin ni Stormcloud na kakaiba ang kilos ng kalaban kaya sinabihan niya ang grupo na mag-ingat. Ngunit nakapag-cast na ng skill si Burning Boat at tinamaan ang mga miyembro ng Excellent Era. Sinabi ni Peaceful Hermit na marami pa silang kakaining bigas kung gusto nilang talunin sila. Sinabi ni Woven Shadow na pumalpak ang kanilang plano. Bumalik ang eksena noong binitawan ni Mingyu ang pagiging leader ng Royal Style at ipinasa ang kanyang account na si Peaceful Hermit kay Lu Liang. Tinanong ni Liang kung hindi ba siya nagsisisi na magiging shadow na lang niya. Sinabi ni Mingyu na ito ngayon ang kailangan ng kanilang grupo. Nagpapasalamat rin siya na dahil kay Liang ay siya na ngayon ang pinakamalakas na shadow. Sinabi ni Liang na ipapakita nila ang tunay na puwersa ng Royal Style. Sinabi ng mga announcer na dahil ang labang ito ay 5-on-5, nang pumasok si Darkness, ay lumabas ang healer ng Excellent Era. Samantalang ang Royal Style ay may healer pa sa loob ng laban. Sinabi ni Stormcloud na sila ni Darkness ay pupunta kay Yeshu upang suportahan ito. Habang si Emotionless Magic at Spring Heaven ay inutusan niyang pumunta sa substitution area upang lumapit sa healer. Ngunit hinarangan sila ni Peaceful Hermit at ni Burning Boat. Si Yeshu naman ay makikitang matindi ang focus, habang nakikipaglaban sa 3 miyembro ng Royal Style. Napahanga ang announcer sa bilis ng kamay ni Yeshu.
At hindi lang ito basta mabilis dahil ang bawat kilos niya ay epektibo at hindi nababasag ang kanyang combo. Ngunit may malaki siyang problema dahil ang grupo ng Royal Style ay may healer at unti-unti nang nauubos ang kanyang mana. Sinabi ni Peaceful Hermit na kung sa inyong tingin ay matatalo niyo ako ay nagkakamali kayo. Tinanong ni Darkness si Yeshu kung ano ang gagawin nila ngayon. Ngunit tila ba hindi siya narinig ni Yeshu. Nang tingnan siya ng grupo ay nakita nila ang konsentrasyon at focus nito. Tinanong ng player ng Royal Style kung bakit mahihinang atake lang ang ginagawa ni One Autumn Leaf. Sinabi ni Burning Boat na plano nitong i-activate ang ika-7 yugto ng Battle Spirit. Nagtaka siya kung seryoso ba si Yeshu na gawin yun sa isang tunay na laban. Sinabi ng leader na putulin nila ang kanyang combo, dahil hindi natin alam kung ano ang mangyayari kapag nabuo niya ito. Ngunit hindi pa natatapos magsalita si Peaceful Hermit, ay tinapos na ni Yeshu ang isa sa mga miyembro nila. Agad silang umalis sa range ni Yeshu upang matapos ang kanyang combo. Sinabi ng announcer na muntik nang ma-unlock ni One Autumn Leaf ang Battle Spirit dahil umabot na sa 110 ang kanyang combo. Nagliyab ang ikalawang palapag ng silid aklatan. At mukhang maiipit pa si Yeshu. Nang siya ay kakainin na ng apoy ay bigla niyang naalala si Sumukyu. Naalala rin niya ang kanyang kapatid na sumusuporta sa kanya. Dahil dito bumalik na siya sa wisyo at sinabing gusto niyang manalo. Nagsigawan ng mga tao sa stadium nang makita nilang nakaligtas siya sa nagliliyab na palapag. Tinanong ng kanyang mga kagrupo kung okay lang ba siya. Sinabi niyang huwag kayong mag-alala at babawi tayo. Dahil sa kanyang sinabi ay bumalik ang kumpiyansa ng grupo. Sinabi ni Darkness na pinakaba mo kami. Sinabi ni Yeshu na mayroon siyang plano. Sinabi ng kanyang kakambal na iwasan niyong kunan ng video ang mukha ni One Autumn Leaf. Binili pala nito ang broadcast rights ng finals. Tinawag ni Peaceful Hermit ang kanilang healer at gunner na lumapit sa kanya. Sinabihan ni Yeshu si Darkness at Stormcloud na salubungin siya. Sinabi rin niyang iwasan nila ang makipagsabayan dahil kritikal na ang kanilang mga buhay. Sinabi ni Peaceful Hermit na umalis sila sa elevator dahil papunta sa kanila si One Autumn Leaf. Pinabagsak ni Yeshu ang elevator upang hindi sila makapunta sa kanilang leader. Sa likod naman ay patuloy rin ang laban ng ibang miyembro. Sinabi ni Spring Heaven na iwanan na siya ni Emotionless Magic at makipagpalit kay Woven Shadows upang magkaroon sila ng healer. Ayaw pa ni Emotionless Magic na iwanan si Spring Heaven, ngunit sinabi nitong magtiwala siya. Inatake ni Yeshu ang gunner at tumalbog ito papunta kay Darkness. Sinabihan ni Peaceful Hermit si Burning Boat na tulungan muna niya ang kanilang gunner. At siya na ang gagawa ng paraan upang matulungan ang kanilang healer. Malapit nang maubos ang oras at mukhang nanganganib na ang Excellent Era. Tumayo si Sumoching sa kanyang upuan at sumigaw. Sumigaw na rin si Boss Tao. Excellent Era! Come on! Kasunod nito ay nabalot ng cheer ang buong stadium. Dahil dito nabuhayan ng loob ang grupo. Tinapos na ni Darkness ang isang miyembro ng Royal Style. Sinabihan ni Yeshu si Stormcloud at Darkness na lumapit na sa kanya dahil kakailanganin niya ang kanilang suporta mamaya. Si Spring Heaven naman ay binitawan na ang kanyang armas at nakipagsabayan na sa brawler ng Royal Style. Sobrang tindi ng kanilang laban. Kalaunan ay nahawakan siya nito at sinabing sumuko na siya dahil wala na siyang laban. Ang hindi niya alam ay sinadya ito ni Spring Heaven upang alisin siya sa laban. Dahil wala na ako ay makakapasok na ang healer natin. Dalhin mo siya kay Yeshu. Sinabi ni Woven Shadows na wala na tayong daraanan. Sinabi ni Emotionless Magic na sumunod ka lang sa akin. Sisiguraduhin kong madadala kita kay Yeshu. Sinabi ni Woven Shadows na paubos na ang mana ni Emotionless Magic. Sinabi niyang baliwala ito, ang mahalaga ay madala kita sa kanila. Malapit na ulit mabuo ni Yeshu ang combo. Umabot na sa 119. Sinalubong siya ni Peaceful Hermit. Ngunit naiwasan siya ni Yeshu. Biglang may bumagsak na malaking poste. Sinabi ni Woven Shadows na mukhang hindi na tayo aabot. Sinabi ni Emotionless Magic na pilitin mong hanapin si Yeshu. Bago maubos ang kanyang mana ay bumitaw ito ng skill. Sinabi niyang huwag kang susuko dahil ikaw ang aming pag-asa. Nagsama na si Peaceful Hermit at si Burning Boat. Si Yeshu ay nagbigay na ng signal.
Nagulat ang lahat ng tumira ng mga kutsilyo si Darkness papunta kay Yeshu. Bakit masyadong mataas ang tiwala mo sa akin? Ang tiwala ko ay nasa Excellent Era. Binigyan pala ni Darkness ng maapakan si Yeshu. Sinabi ni Burning Boat na papunta na sa kanila si Yeshu. Sinabi ni Peaceful Hermit na hindi siya abot dito. Ngunit dumating si Stormcloud at itinulak si Yeshu. Sakto naman na dumating si Woven Shadows at nagcast ng pinakamalakas niyang heal. Kasunod nito ay umatak si Yeshu. Napansin nila na ang target niya ay ang platform na kanilang tinatayuan. Kumilos agad si Burning Boat at sinakripisyo ang sarili upang hindi gumuho ang platform. Dahil ito na lang ang lugar na hindi pa nasusunog. Sinabi ni Peaceful Hermit na siya na ang bahala. Ngunit ang hindi nila inaasahan ay mabubuo ni Yeshu ang 120 hit combo. Nagbago ang anyo ni Yeshu. Nagsigawan ang lahat ng tao sa buong arena. Sinabi ni Peaceful Hermit na magaling ang plano ni One Autumn Leaf, at siya talaga ang rank 1 sa larong Glory. Dahil kung hindi pinigilan ni Burning Boat ang kanyang atake, ay masisira ang platform, at mauuna silang masunog dahil nasa ere pa siya. At kung pipigilan naman ang kanyang atake, ay mabubuo ang combo at ma-activate ang Battle Spirit. Hindi mapigilan ang sigawan ng mga tao. Nagsimula na ang sagupaan ng dalawang leader. Hindi nagtagal ay bumagsak na ang buhay nilang dalawa. Sinabi ni Peaceful Hermit na parehong below 2% na lang ang kanilang mana. At dahil Exorcist ang kanyang karakter ay magagawa pa niyang tumira ng isang skill. Samantalang si One Autumn Leaf ay hindi na sapat ang mana upang makagamit ng skill. Tinanong niya kung paano pa mananalo si One Autumn Leaf ngayon. Sinugod na niya si Yeshu. Nang palapit na sa kanya ang tira ni Peaceful Hermit, ay naalala na naman niya si Sumukyu. Ito na ang simula ng ating pangarap. Darating din ang araw na maaabot natin ang tuktok. Nagulat ang lahat at hindi sila nakapagsalita. Tinanong ng isang player kung ano ang nangyari. Sinabi nitong gumamit si Yeshu ng Rose Vines. Isa itong non-class skill na hindi kailangan ng mataas na mana upang magamit. Wala itong attack damage, ngunit may kakayahan itong pigilan ang galaw ng kalaban. Kahit na mas malawak pa ngayon ang attack range ni Peaceful Hermit, kung hindi naman siya makakagalaw ay walang silbi ang kanyang advantage. Tinamaan siya ng atake ni Yeshu. Hindi makapaniwala si Peaceful Hermit na isang basic skill lang ang tatapos sa kanya. Dahil dito natapos na ang liga. At ang nanalo sa unang professional competition ng Glory ay ang grupo ng Excellent Era. Sinong mag-aakala na ang isang grupo na walang kahit anong historya ng professional competition ang magiging kampiyon ng pinakapopular na game sa bansa ngayon? Kinabukasan ay hindi pa rin makapaniwala si Yeshu. Parang panaginip lang ang lahat ng nangyari. Isang bagay na pinangarap lang nila ni Sumukyu dito sa maliit na silid na ito.